likod ko, ay, face. Mga religious gatherings, ang KBL po. Hey mga kalaks and mga kalaps, welcome to my YouTube channel. If this is the first time that you visited my channel, please consider subscribing and hit the notification bell para you will be updated every time that there is a new video upload in my YouTube channel. Day 2. Seconds later. Hey mga kalaks, good morning. This is the day 2 of our Bohol or Panglao summer trip, and yan, nandito kami ngayon sa Coral Cafe ng Henan Alona Beach Resort, and magbe-breakfast kami, and after breakfast we'll proceed with the countryside tour. Actually nandyan na yung service namin for today's trip. So yan ang aming view while having breakfast. So yan mga kalaks, bukod dun sa paper na pipirmahan nyo na ibibigay sa inyo ng front desk, may mga selected or limited buffet breakfast din. Tawag na ito, si Henan. And may mga paskil na ganyan. Tapos may mga cereals. Then may mga juices dito. Yan. Medyo unti pa yung tao. Then they have mga fresh fruits. So now medyo limited yung ano nila, yung options for buffet breakfast. Tapos may mga bread, then jam. So mapapansin nyo may mga food barriers din for safety purposes. So yan yung mga bread nila. And bacon and pancakes. Then the syrup. So mga kalaks, for breakfast we'll be having sunny side up egg. I think this is the German Franks and longanisa. Then kumuha kami ng bacon, yum yum. Then pancake with whipped cream and chocolate syrup. Then kay Neil is pancake. Yeah, but yung order niya is corned beef and tocino, scrambled egg, and fried rice. Just pineapple juice ba yan? Orange juice. Orange juice. And coffee for me. So kain tayo. One eternity later. So yun mga kalaks, tapos na tayong mag-breakfast, and iniintay lang namin yung aming service dito sa lobby ng Henan. So I think eto na siya. Dumating na ang aming service, eto na. Pasok na tayo. So yun mga kalaks, papunta tayo ng Chocolate Hills ngayon. Ang travel time daw from the resort, sabi ni Kuya Roy is our service for today, ay mga 1 hour and a half going to Chocolate Hills. So balikan ko kayo pagdating namin sa Chocolate Hills. Tayo dun sa viewing deck ng Chocolate Hills, and yeah, in few minutes makikita na natin yung pride ng Bohol. Pag sinabi mong Bohol, unang papasok sa'yo Chocolate Hills and Tarsier. So yun mga kalaks, nandito na tayo sa Chocolate Hills, and ano kailangan namin i-present? Yun sa kanya, nakuha mo na. So yan.
entrance po. How much po? 50 po isa. Ah, sige. Ayaw niya. Yung pang na lang po. 36 point. Ikaw naman ang babayad ng ano. Ang entrance fee para sa Chocolate Hills is 50 pesos. 50 pesos, no? Yep. 50 pesos isang tao. The Bohol Chocolate Hills. Welcome to Chocolate Hills in Bohol. So mga kalaks, nandito na tayo sa Carmen, Bohol, yung lugar sa Bohol kung saan nandun yung Chocolate Hills. So yan sa background ko yung mga Chocolate Hills. Ang sabi ng aming guide and driver na si Kuya Roy, it's yung total number ng Chocolate Hills daw is 1,776 yung total nila. And during rainy season, hindi chocolate yung makikita mo, chocolate color, kundi green dahil fresh pa yung mga grasses sa ibabaw ng mga hills na yan. So yan, papanik kami doon sa actual viewing deck na sa Chocolate Hills. So yan, medyo mataas yung stairs. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, ganyan siya kataas mga kalaks ang papanikin nyo. Hindi ko alam kung ilang steps to, pero ito yung vantage point talaga sa na makikita mo yung maraming part dun sa Chocolate Hills. So yan, balikan ko kayo after na makapanik kami sa taas. So yun mga kalaks, kalahati na tayo dun sa stairs papanik dun sa viewing, sa vantage point nung sa Chocolate Hills. And ang ganda na ng view na makikita ko dito. So yan, oh yeah, I'll get back to you when we got to the top. A few moments later. So mga kalaks, nandito na tayo sa viewing deck ng Chocolate Hills, and I'll show you around kung ano yung tingin ako actually. Ano yung meron dito? Yan. Meron pang pababa dito. Yan, you can choose kung ano yung view yung ng hills yung gusto mong ma-achieve. So yan, pakikita ko sa inyo sa B-roll. Pasok, B-roll. So yun mga kalaks, tapos na tayo dito sa viewing deck, mag-picture, mag-pick ng souvenir shots dito sa Chocolate Hills. And yeah, ngayon bababa na ulit tayo. And after Chocolate Hills, ang next na pupuntahan natin is the man-made forest. And after man-made forest, I think dadaling kami ni Kuya Roy, yung aming service today, sa Tarsier Sanctuary. So let's go! Hey mga kalaks, nandito tayo sa Bohol. Anong pangalan nito?
Bohol Enchanted para doon sa makita natin yung isa sa iconic symbol ng Bohol, which is the tarsier. Kanina galing tayo doon sa Chocolate Hills. Now we'll see the one of the Bohol's treasure, which is the tarsier. So yun mga kalaks, the normal process, you need to log your name and number for contact tracing purposes, sanitize your hands, and always wear your face mask. So yan mga kalaks, so far nakita natin dalawang civet, the Malaysian civet saka yung isa, may 3 ibon, hindi ko matandaan, may rabbit, ano pa ba. So yun, actually ang inaabangan ko lang talaga is the tarsier. Ang entrance fee pala is 100 pesos per person para makapasok dito sa Enchanted Kingdom. Enchanted Forest. Enchanted Kingdom pala nasa Laguna. So yun. Sa kulungan. Dito! So yan mga kalaks, pupunta na tayo dun sa sanctuary ng tarsier. So yan. Ang bili ni ate is, tawag na ito, no flash photography. Tapos huwag masyadong maingay at huwag hahawakan yung mga tarsier. So yan, dito yung tarsier. Tulad ng kanina. Sorry, no flash photography. Hindi na ang bote as much as possible. Hindi as much as possible. Huwag hahawakan yung tarsier. You can take pictures, photos, once the battery. So yan mga kalaks, tapos na tayo dun sa area kung saan yung tarsier. Medyo mataas lang kung saan yung mga kung saan sila nakakapit or natutulog. Tawag nito, hindi tayo makapag-ingay dahil nga bawal lang ma-istorbo yung mga tarsier sa pagtulog. So yan, yun na yung mga best na videos na nakuha namin. So yan, papasok tayo dito sa parang butterfly sanctuary nila. So yan. Okay. Kasi alam nila dito yung entrance. Wow. Pataling. So yun mga kalaks, tapos na tayo dito sa Enchanted Forest, and the next destination will be the man-made forest. So I'll see you there. Hey mga kalaks, andito tayo ngayon sa man-made forest and currently magpipictorial lang tayo. Medyo ano dito, kailangan meron kayong lookout pag nagpipictorial dahil main road talaga siya. So daanan talaga ng sasakyan, kaya medyo delikado. At your own risk, take your photo at your own risk. So currently nagpipicture lang kami. So yan mga kalaks, papunta tayo dun sa hanging bridge ngayon. Ito yung hanging bridge na gawa yata sa bamboo. So there. And afterwards, after sa hanging bridge, we'll go to the, hindi ko alam kung saan kami susunod na pupunta. Bye bye. Hey mga kalaks, nandito tayo ngayon sa Lubok River. However, hindi tayo makakapag river cruise dahil walang ino-offer ngayon yata na
cruise pag Sunday. May schedule na yung, because of the new normal condition, may mga schedules lang yung river cruise dito sa Lubok ngayon. I think it's Monday, Monday, Wednesday, and Saturday yata. Kung gusto mong mag-cruise sa gusto mong araw, you have to rent out the whole boat, which is I think 3,000 pesos. So ngayon, dumaan lang kami dito to have our souvenir shots. And after this one, we will go to the Baclayon Church and Santa Monica Church. So yan mga kalaks, yung Lubok River. Yan yung mga dito nagko-cruise with lunch usually, yung mga ayun yung mga boats na ginagamit for nakaparada lang sila ngayon dahil wala masyadong turista. So mga kalaks, papunta kami ngayon na sa Bohol Bee Farm. Hindi kami nakapasok sa loob nung what you call that, the Santa Monica Church and yung Baclayon Church dahil close sila ngayon. Siguro nagsisiesta sila or what, kasi Sunday din, may mga masses sa umaga at sa hapon. And yeah, we decided to go directly na to the Bohol Bee Farm, and we'll take a look at the property. And yung sabi nila maganda yung view doon sa sa may viewing deck nila or viewing area, and masarap yung ice cream sa Bohol Bee Farm. So we'll try that and I will share that experience with you mga kalaks. So yun mga kalaks, nandito na tayo sa Bohol Bee Farm, and yeah, we will check kung ano yung meron dito. Usually yung mga food nila dito is mga organic food, and sila lang mismo yung nagtatanim, farm to market, farm to table na na type ng service. So pero ang pupuntahan namin dito is the what you call that, the ice cream. So syempre, as part of the new normal process, meron silang hand washing station. So let's go, hugas tayong kamay. Ayan, hugas ako ng kamay ko. Tutuyo tayo. Wait. Sabi, no mask, no entry. Tapos, you need to show yung iyong QR code sa kanila. Good afternoon po. Thank you. So, yan. Ito yung way papunta sa restaurant. So, yan. Mga kalaks, nandito tayo sa kanilang restaurant, and while eating, ito yung magandang part doon sa restaurant nila. Ito yung view nyo when you decide to dine in at Bohol Bee Farm. So yan yung magiging view nyo dito sa restaurant ng Bohol Bee Farm. Isn't it that amazing? So yan mga kalaks, yung ating ipinunta dito, yung ice cream, which is priced at 80 pesos per scoop. Meron silang avocado, charcoal, durian, salted honey, dragon fruit, ube, melon, at marami pa. Actually, yung mga binabalikan dito yung malunggay yata or something. So yan. So let's try their avocado ice cream. Ang sarap mga kalaks. Sobrang sarap. Lasang-lasa mo na yung ingredients. Talagang tawag na ito. Nandun talaga ingredients. Hindi siya preserved. Let's try the durian ice cream. Really tastes like durian. Tingnan natin kasaba ano na yan. Sarap. More moments later.
So mga kalaks, nandito kami ngayon sa Moliwa, which is a unlimited Vietnamese barbecue restaurant. So ang rate niya per person for unlimited barbecue, it's 349 daw. And ang exclusive lang ay yung mga drinks. So mag-order kayo separately for drinks. So yeah, ngayon lang ako nakarinig ng actually ng Vietnamese barbecue restaurant. Kasi sa Manila, di ba, marami yung Korean barbecue restaurant natin, mga Samgyupsal Salamat or Samgyupsal restaurant. So let's give it a try and I'll tell you kung okay naman siya. So yan mga kalaks, ang big bowl daw, binigyan na kami ng big bowl, is for the soup. And the small bowl gagamitin para sa water. So mga kalaks, dumating na ang ating food. So yan yung mga flavored meat. So may atsara, tapos mga flavored meat yan. Tapos may hipon. Tapos may soup doon. Tapos, ito yung mga sides. They have the parang macaroni salad, tas fried noodles, tas may fruits, may spring rolls, tas salad, tas ang cute ng lagayan ng rice nila. So, ang kaiba dito, yung kanilang grill. Kung sa atin sa Manila, yung samgyupsal natin is ginigrill natin sa metal plates. Yung sa kanila parang, anong tawag dyan sa plate na yan? Parang brick or something, oo. Tapos merong fire sa ilalim. Ito ang mga fire. Among religious gatherings, ang KBL po hanggang 10 katao lamang. Nandito tayo ngayon sa may pool bar ng Henan Alona Beach Resort. And currently, we're just, chilling out. And dahil na-stress kami talaga kanina with the, announcement of IATF. Very uncertain if yung lockdown will involve cancellation of the flights. Actually, umabot na kami sa point na naghahanap na kami talaga ng flight na pwedeng i-book Bohol to Manila or Clark to Cebu or whatever for today or early out tomorrow. Pero buti na lang, per clarification ng IATF, essential travels are permitted and hindi naman na-cancel yung flight namin on Tuesday. So, yung programming namin dito sa Bohol will proceed as planned. So, kaya maybe we deserve this sip of piña colada and relax and enjoy the rest of our stay here at Henan Alona Beach Resort. Happy Sunday, everyone! Few inches later. Hey mga kalaks, so tapos na kami mag-swim, tapos na kami mag-bar dun sa may beach bar. For dinner, lang kami, tinatamad lang kasi kaming pumunta sa mga restaurants kasi yung mga restaurants dito medyo malalayo from Henan. You need to take trike pa or maglakad ng medyo malayo. So ang pinakamalapit na nakita namin na pwedeng bilhan ng dinner, hulaan nyo, Jollibee. So I just ordered 2-piece chicken joy and yung sinil, yung kasama ko is ang in-order naman niya is ano yung in-order mo? Burger, steak and chicken. And nag-order kami sa McDo ng for dessert ng McFlurry. So after the meal, magpapahinga lang kami konti, mag-PT siguro, then we'll go to bed na. And dahil maaga yung pick-up time sa amin for the island hopping tomorrow, and I will be ending my day 2 vlog here of our Bohol summer trip. Have a good night everyone and talk to you tomorrow. Bye-bye! Hey mga kalaks, thank you for watching my videos until the end.
And if this is the first time that you visited my channel or watch any of my videos, please consider subscribing and hit the notification bell para you will be updated every time that there is a new video upload in my YouTube channel.